Amen. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Next slide. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. To another the word of knowledge through the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healings by the same Spirit. To another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongue, and to another the interpretation of tongues. And the Lord will bless the very reading of His Word. Bago tayo magsimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayong lahat po ay tumayo. Imbitahin natin ang presensya ng Banal na Espiritu. Let us sing that song, Come Holy Spirit. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord, Holy Spirit, we love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you One more time, come on, church, lift up your hands. Invite the presence of the Spirit of the Lord in our midst. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Katulad ng aming panalangin, Panginoon, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Iniimbitahan ka namin, Lord, in our midst. Jesus Christ, our Lord and Savior, promise, saan mang may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan, siya, sa magitan ng kanyang Espiritu, ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Lord Holy Spirit, we submit everything. We totally yield into your direction. Ikaw ang mag-direct. Ikaw ang manguna. We invite you. Move freely in our midst, Lord. Ikaw ang tunay na maging director sa umaga nito.
And Lord, we promise we will only give glory to the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Langisan mo ng iyong kapangyarihan ang pangangaral ng iyong salita. Buksan mo ang isip, ang puso ng mga taong makikinig sa iyo. Sharpen our spiritual senses. Make us sensitive to the voice of your Spirit. Thank you, Lord. We claim the victory in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Nakakapon po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong pamagat, ang ating team na makikita natin sa susunod na slide ay pinamagatan natin Empowered by the Spirit, exercising spiritual gifts to multiply the harvest of souls. Welcome sa Jesus is Lord Church. Meron po ba tayo ngayong mga first timer? Ayan, praise the Lord. So kayo palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga bagong kapatid. Tayo po ay nasa sa Jesus is Lord Church, a Christ-centered, full gospel Christian ministry whose main objective is to bring all peoples to God by the saving, healing, delivering, and transforming knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang ating pong team ngayon ay aligned sa ating team for the month of September. Ang sabi ng ating team, Christ's power is the answer, multiplying the hearts. Aligned din po yan sa ating 47th year anniversary, which is Holy Spirit Breakthrough. At sa umagang ito, expect that the presence of the Holy Spirit will break through in the four corners of this church. Do you believe that? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin ang anointing ng Holy Spirit sapagkat ang ating bansa ay inaapi ng espiritu ng mocking spirit, ng libelous spirit, ng lying spirits. Ang espiritu ng pagsisinungaling, yan ay person. Pero walang kwenta yan kung hindi gagamit ng tao na magpapagamit sa kanya. Kaya may mga taong nagsisinungaling para lamang kumita sa YouTube, sa TikTok, mang-aapi ng isang taong sikat. At dahil yung sikat na kanyang inapi, makakagain siya ng mga viewers. It's high time, brothers and sisters, tayo naman magpagamit sa Spirit of Truth. Tayo dapat ang ilaw at alsin ng sanlibutan ito. Amen? At ang sabi ni Jesus, yung ilaw, hindi mo ilalagay sa ilalim ng mesa, hindi mo itatago. Kinakailangan yung ilaw ay lumabas, nasa ibabaw ng table para magliwanag sa buong bahay, para magliwanag sa buong bansa, para magliwanag sa buong Pilipinas. Sino yun? Ikaw at ako ang asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon. It's high time for us to study the 9 gifts. At sinubukan kong paiklin ito dahil 9, hindi iikli sa 9 slides dahil ang gifts ay 9. So there are 9 gifts na makikita natin yung summary sa susunod na slide. Ang 9 gifts is divided into 3 categories. The vocal gifts, the revelation gifts, and the power gifts. At kanina, ang sabi ng Bible, each of the believer has that gift for the profit of all. Bear in your mind that of the 9 manifestation of the Holy Spirit, 1 at least belongs to you. Pwedeng 2,
pwedeng tatlo. Si Apostol Pablo, lahat ng gift, 9 gifts, mayroon siya. Kung hindi nyo pa alam, it's high time to discover the gifts that is given to you. At ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 12:11, it is the Holy Spirit who decides, who divided, who apportioned the gifts to His body. Why? For the benefits of all other believers. Simulan na natin ang pag-aaral. Sa next slide, ang una nating pag-aaralan ay ang word of knowledge. Basahin natin ang sabay-sabay para magkaroon tayo ng knowledge. Ang sabi diyan, word of knowledge is a supernatural revelation of facts by the Holy Spirit, hidden from natural knowledge. It gives us certain facts and information through the supernatural revelation of the Holy Spirit. This information was previously unknown to the person, and the knowledge could not be gained by any natural means. It is supernaturally imparted. Kapag kayo ay may knowledge, pero may nagmarite sa inyo, hindi yun yung word of knowledge. Anong tawag doon? Word of marites. Kaya nalaman mo, meron kang marites. Kinakausap mo si Mare, at ang sasabihin mo, Mare, ano ang linis? But the word of knowledge cannot, ang sabi niyan, it is supernaturally imparted. Example is in the book of John chapter 4. Nung si Jesus Christ ay pumunta sa palo ni Jacob upang uminom, katanghaliang tapat, dumating ang babaeng Samaritana sapagkat siya ay kontrobersyal. Ang sabi ng mga Bible scholar, sinadya niyang katanghaliang tapat para siya'y walang makasabay. Sinadya niya sapagkat natatakot siyang merong kamay maritisan. Kaya siya ay sinadya niyang katanghaliang tapat at nagpahinga doon ng ating Panginoong Jesus. Nakita siya ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, humingi siya ng tubig, pwede niyang pahingi ng tubig. Sumagot yung babaeng Samaritana, kayo ay Hudyo, ako ay Samaritana, bakit kayo nang hihingi sa akin ng tubig? Minsan, pag tayo nag-share ng Word of God, napaka-angas ng ating sineshare. Nakaranas ba kayo nun? Jesus Christ said, bigyan mo ako ng tubig. Bakit mo ako kinakausap? Because during that time, bawal makipag-usap ang Jews at Samaritans. Nahingi pa siya ng tubig. Paano ka nahingi sa? Sumagot ang ating Panginoong Jesus, kung kilala mo lang ang kausap mo, sa kanya nahihingi ng tubig. Naamin ba yung babaeng Samaritana? Hindi. Wala kang ang pagsalok eh. Wala kang pagsalok. Paano ako bibigyan ng tubig? Maangas na naman. Nagsalita na naman ang ating Panginoong Jesus. Ang umiinom sa balo na yan, pag uminom, mauuhaw muli. Subalit yung aking tubig na ibibigay, ang sino mang uminom, hindi na mauuhaw. Kung hindi ito'y magbubukal at magbibigay ng buhay na walang hanggan. That is the water that we already drank. Amen? Uminom na tayo ng tubig na binibigay ni Jesus. Kaya tayong lahat, kung tunay tayong nanalig, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen? Minsan pa natin palakpakan ng ating Panginoon. Sabi ng babae, bigyan mo ako niyan. Bigyan mo ako. Ginamit na ni Jesus ang kanyang wisdom. Go! Call your husband. Umuwi ka! Itawagin mo, isama mo rito ang iyong asawa. Sumagot ng babae, ang lakas ng loob magsinungaling ng babae nito. Para ngayon, wala po akong asawa. But Jesus, full of wisdom, is careful enough to rebuke that Samaritan woman. Tama ang sinabi mo. Totoo nga ang sinabi mo, wala kang asawa. Kasi,
5 na ang naging asawa mo. At ang lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya tama ka, wala ka nga asawa. The Samaritan woman was amazed because she knows. No one knows her secret. Pero nung narinig niya kay Jesus, nag-manifest ang word of knowledge, biglang sinabi ng babaeng Samaritana, sa tingin ko'y kayo ay propeta. At kung inyong babasahin, that word of knowledge which gave amazement to that Samaritan woman leads that woman to Jesus. Kung babasahin nyo, na-bless yung babaeng Samaritana, nanalig siya kay Jesus Christ. Kaya ang sabi ng verse 30 ng John chapter 4, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babaeng Samaritana. Amen? Hindi nag-aral ng Bible school. Basta't na-bless lang siya kay Jesus Christ because Jesus used the word of knowledge. Nagpunta siya sa lungsod, nagmarites siya. Ang minarites niya si Jesus Christ at lahat ng sineren niya, kahit babae siya, nadala niya sa paanan ng Panginoon. Amen? Lapakan natin ang Panginoon. Kahit babae, pwedeng mag-share ng Word of God. Amen? Ang ating pastor ay babae. Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Do not let anyone look down at you because you are a woman. O hindi mataas ang iyong pinag-aralan. Yung ginawang himala sa iyo ng Panginoon, sapat na yun upang ibahagi mo at magpatotoo sa Panginoon. Word of knowledge. Si Zacchaeus, yung maliit, sorry for the term, yung pandak, nakita niya si Jesus Christ, gusto niya tingnan, pero dahil siya'y maliit, hindi niya makita. Jesus knows the heart of Zacchaeus because of the word of knowledge. Ang ginawa ni Zacchaeus, habang naglalakad si Jesus sa kalsada, tinignan niya kung saan papunta, inunahan niya, at doon sa pupunta ni Jesus, merong sycamore tree. Umakyat siya, makita man lamang niya ang ating Panginoon. Is Jesus aware of the heart of Zacchaeus? Siya ay chief tax collector. Kung tutuusin, parang siya ngayon ay taga-DPWH. At habang naglalakad si Jesus, nung siya'y napatapat sa sycamore tree, tumingala si Jesus. Hindi aksidente yun. Hindi siya nangamot, ay, nandiyan ka pala, Zacchaeus. No. He knows Zacchaeus is there because of the word of knowledge. Pagtingin niya kay Zacchaeus, bumaba ka dyan, kailangan mong pumunta sa bahay. Binati ko si Jesus, bakit kumakain yan? Sa tahanan ng taong makasalanan, ang sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay nagpunta rito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan, upang sila ay iligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus knows. Kayo ba ay katulad ng babaeng Samaritana o katulad ni Zacchaeus? One thing is for sure, alam ni Jesus ang inyong pinagdaraanan. At katulad ng inamin natin kanina, katatagpuin niya ang inyong pangangailangan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Napakahalaga ng word of knowledge. When I was experiencing what Senator Joel is experiencing, kabuyaw lang yun. Sabi ng mga anak ko, mag-resign ka na, Daddy, ba't ka ba inaapi dyan? Ba't ka sinisiraan? I pray to God. Lord, sabi ko, speak to me. I cried to the Lord, speak to me. Hindi sapat yung papayuhan ako. Hindi, yung tatapigin ako, hindi, Lord. I want to hear your voice. And my wife and my son there prayed. And God told me, napakaliit lang ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ako ang nagdala
nagdala sa lugar na yan. Amen. That statement gave me encouragement. Bakit kami umaaway sa iyan? Gusto kang umalis? Ang sabi ng Panginoon, ako ang nagdala sa inyo. Amen. At yung mga anak ko, dahil narinig yun, gumaan ang aming loob. Sige na, diyan ka, hayaan mong apihin ka. Kasama mo naman ang Panginoon. Amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We need the gift of word of knowledge. Naalala ko yung isang evangelist, skeptic. Ini-interview siya ng isang skeptic. Sabi niya, Pastor, paano mo nalaman na may sakit yun? Kunya-kunya lang mo yata yan eh. Nagdadrama lang yata kayo. Biglang bumaba ang word of knowledge doon sa pastor. At ang sabi niya doon sa nag-i-interview sa kanya, hindi ko rin alam eh. Pero matanong kita, matagal ka na palang sumasakit yung kaliwang balikat mo. Ang mabuting balita, pagagalingin ka ngayon ng Panginoon. Amen. Yung skeptic na hindi nananalig, nung marinig ang word of knowledge na totoo, biglang napasampalataya sa Panginoon. The word of knowledge is very powerful gifts. Kapag ang isang pastor na nakatayo, nag-operate ang word of knowledge at sinabi ng Holy Spirit, meron ditong babae, meron ditong lalaki, ganon, ganito, at walang nakakaalam nun because of the word of knowledge, mararamdaman ng babae niyon na tunay nga ang Diyos ng JIL. At magbubunga yun ang pananampalataya at matutupad yung Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the actual word of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Marami pa sanang example pero bibilisan natin dahil siyam. Sa second slide, basahin uli natin. Hallelujah. Word of wisdom. A fragment of divine wisdom supernaturally imparted by the Holy Spirit. It supplies one with the immediate wisdom to know what to say or do in a given situation. Praise the Lord. Ang isang example uli niya ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 8. Tinarap siya ng mga tao. Guro, etong babae ito hinahuli sa pangagapit. Ang sabi ng batas ni Moises, dapat patuhin. Ano nga ba ang dapat gawin? Yun, kinukurot ka. Tinatrap ka. Para kapag sinabi mong, sige, patuhin mo. Eh, masama ka, napakasama. Binato nga. Ay, wag mong patuhin. Ay, masama, hindi nasunod sa utos ni Moises. Yun yung sinasabing, pag yes ang ginawa mo, masama ka. Pag no ang ginawa mo, masama ka. But the word of wisdom, hindi naman ito informasyon. Ito ay direction. It will give us the wisdom to know what to say or do in a given situation. And I know you know the answer. Anong sabi ni Jesus? Bumato, unang bumato, yung taong walang kasalanan. What a word. Amen? That is the word of wisdom. Nung si Jesus Christ, bautismo ni Juan Bautista, alam natin, bumukas ang langit. Walang makapigil kapag ginusto ng Diyos buksan ang langit at magsalita. Amen? Nagsalita ang Diyos, ang sabi niya, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." And the Spirit of the Lord rests on Jesus Christ like a dove. Nandoon ang Trinity, buong buo, at si Jesus Christ, puspos ng banal na Espiritu. Habang inaaral ko ito, ang sabi ng Bible, then the Holy Spirit lead Jesus to the wilderness to be tempted. Habang binabasa ko yun, tinatanong ko ang Lord, bakit mo inilid si Jesus Christ sa wilderness? Hindi ba dapat iniiwasan ang wilderness? Bakit siya ay doon mo nilid, dinirect? What is the message? Why?
Hindi ba pwedeng diretso na siyang mangaral ng salita ng Diyos? Hindi ba pwedeng diretso na siyang bumaba sa lungsod at mangaral, magpagaling? Bakit pupunta pa sa wilderness upang tuksuhin ang away? And then, review ko, ano yung unang pagsubok ni Jesus Christ? Siya'y nag-ayuno 40 days and 40 nights, nagutom. Sabi ng Diablo, if you are the Son of God, tell this stone to turn into bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay. Last month, our theme is Christ's humility. Christ is full of humility. Kung nung ako'y unbeliever, sasagutin ko si Satanas, ang sasabihin ko, gusto mo, ikaw ang gawin kong tinapay eh. Kung ako ay unbeliever, punong-puno ng kayabangan, hindi mo ba narinig kanina? Kanina lang, nagsalita ang Diyos Ama at sinabing, this is my beloved Son. Ganun ba ang sagot ni Jesus? No. Christ's humility is the answer. Anong sabi ni Jesus? It is written, that is the word of wisdom. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. But by every word that proceeds from the mouth of God. Yun ang kailangan natin marinig ngayon, mga magulang, mga kapatid, sa gitna ng kabuluhan ng ating bansa. We need to hear the voice of God. Amen? Pagkatapos, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pagkatapos, tumingin sila doon sa langit. Kung ikaw ang anak ng Diyos, if you are the Son of God, magpakatihulog ka, magpakahulog ka, kasi nasusulat, sabi ni Satan, it is written. Hallelujah. Sabi doon, it is written, sabi ni Satan, He will give His angels charge over thee, to guard thee, to protect thee in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Kinot ni Satan yung Psalm 91. Nasusulat. Kung kinakailangan, ay ililigtas ka ng mga anghel. Anong sabi ng Panginoon? Word of wisdom na naman. It is written, thou shalt not test the Lord your God. Huwag mong susubukan. Mamaya sa tithes and offering, pwede niyong subukan. Amen? All other things, huwag niyong susubukan ang ating Panginoong Diyos. Ano ang nakita ko doon? Lagi na lamang, if you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, kaya pala tayo pinapahintulutan ng Lord God's Supper. Kung nararanasan ninyo may problema kayo, katatapos ng masol, praise the Lord, sinol mo problema ko, maya-maya ng konti, meron na naman, nararanasan ba natin yun? Amen. Kakaalis lang ng bagyo, hindi pa ka nakakalis, may parating na naman. Life is a life of test. Paulit-ulit kahit ako. Lord, parang naranasan ko na ito, ulit-ulitan. Inuulit. And the Lord lead me into Matthew 27:40, letter B. Ano ang nakalagay doon? Kaya pala, pinahintulot ng Lord nung si Jesus sa one of the greatest performance of His life, nung siya'y nakapako sa krus. Ano ang sigaw ng tao? If you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan at mananalig kami sa iyo. Jesus was able to win that situation. Bakit? Pag pala tayo'y sinusubukan ng Diyos, inihahanda niya tayo sa susunod pang pagsubok. Amen. Amen? Nahirapan pa ba doon si Jesus? No! Napakarami na niyang narinig. If you are the Son of God, kung makakasagot lamang siya, ang sasabihin niya,
it is written, kailangang mamatay ang anak ng tao upang bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating tagapagligtas. Hallelujah! So ano ang pinagkaiba ng word of knowledge sa wisdom sa susunod na slide? Napakaigli lang yan. Knowledge is information. Wisdom is direct. Sinasabi niya sa atin kung ano ang dapat natin gawin. When the operation of the gifts of the Holy Spirit is being manifested, magka-partner yan. Because the wisdom depends on the knowledge. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes 10 letter B, but wisdom is profitable to direct. But listen carefully, yung word of knowledge, word of wisdom, yan ay manifestation. Hindi palagi-laging magsasalita sa iyo ang Panginoon ng direct, ng may audible voice. But in my experience and in the light of the Bible, kapag mabigat ang ating dinadala, doon din kumikilos ng mas mabigat ang ating Panginoon. Kaya nung ako'y nakakaranas, sabi ko sa Panginoon, Lord, okay lang na ako'y laging magdusa, basta naririnig ko ang iyong tinig. Amen? Napakasarap na marinig ang tinig ng Panginoon. Hallelujah! Sa next slide, praise the Lord. At ang panghuli sa revelation gifts is the discerning of spirits. It is imparted by the Holy Spirit so that we can see into the spiritual realm to distinguish between the spirit of Satan, the spirit of God, and human spirit. By this gift, we can discern the origin of certain actions, teaching, circumstances, etc. that have been inspired by spiritual being. So yan ang tinatawag na discerning of spirit. Sa Matthew chapter 16, verse 13, ang sabi ni Jesus Christ, sino ba ako sa mga tao? Tinanong niya ang mga alagad. Ano ba ang palagay ng tao sa akin? Lord, kayo daw, si John the Baptist, resurrected, kasi kamamatay lang ni John the Baptist. Kayo daw si Juan Bautista. Kayo daw si Elijah. Kayo daw si Jeremiah at iba pang mga propeta. Yun ang tingin sa iyo ng mga tao, Panginoon. Eh ikaw, ano ang tingin mo sa atin? Sumagot si Pedro. At ito ang isa sa moment ng kanyang pagiging alagad. Ang sabi ni Pedro, Thou art the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Amen? Sige, tuloy natin ang palakpak. Kung si Satanas tinatanong, if, Peter said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Walang nagsabi niyan sa'yo. Ang nagpahayag niyan sa'yo ay ang aking Ama. Jesus knew that the Spirit within Peter is the Spirit of the Father, the Holy Spirit. Sabi sa mga Facebook, a moment later, di ba may ganun? A moment later, sa Matthew 16,